educated thought na si ano talaga yung nag-ano. Ay na pala. Okay, so let me repeat that. So, I believe in the perspective that Trump inadvertently helped DeSantis get that large volume of votes in 2022 in his re-election bid for governor over another former governor of that state, Yep. Chris. What's his name? Charlie Crist. Charlie Crist. Yeah, sorry. So, yun. So, Florida is not anymore in the conversation of competitive states in this cycle. So, it's actually the state northward that is going to be part of the swing state cycle because they need to win that. Democrats need to keep Georgia Yep. for the presidential race, whether they like it or not, because um, it's going to effectively um, erase the monopoly of the Republicans in the South. So, and it would be good news if they ever expand that to North Carolina, which I am doubting they would win, but they're trying their best to win that one. Since they almost won it last 2020, right? So, yeah. Yep. They almost won 2020. Yeah, they almost won North Carolina 4 years ago. So, they're trying their best to do that. But they should actually stop expanding on states that are not winnable, like Yeah. Texas. I don't think they would win that. It would take 50 Yeah. years. Siguro mga senior citizens na kayo bago mag-blue yung Texas. I'm not really kidding. It's really that red. Yeah. I mean, Yeah. yeah. Well, Same. I do give credit to LTE because he chopped it up yung about the Texas turning blue, like it like reduce yung percentage points na win ng Republicans in the presidential election in Texas. Pero ano And in yun? the Senate election as well, it was a gradual pace. So I think maybe in 26 or in 28, Texas might go blue. If not, Hindi pa. Wala pa. yeah, That's but a if not, then I'm wrong. Okay, of course. You're most likely So, yeah. wrong, dude. Yeah, no, Yeah. but if I can be right, then I'll just gloat it. Hindi, joke lang. Yeah, but if I'm wrong, so be it. Okay, I'll accept that. I'll accept that thing. Yeah, I commend naman si LTE for giving optimism on Texas, but the problem is hindi sa dahil sa ayaw mag-blue yung Texas, no. I actually want to see it go blue again because it's been a while since Texas voted Democratic in the national level. So More like elected. the last I think one that the last time was go on. what? I think the last time that Texas went blue was around LBJ or Jimmy Carter. Carter actually. Well, in the presidential, yes. In the presidential, yes. But in the state level, Ann Richards was the last Democratic governor of Texas before W won it in 1994, which EJ is so addicted about that midterms wherein the Republicans wallop the Democrats. Yeah, he was part of that wave. A lot of the prominent Republicans now were part of that wave, including George W. Bush, John McCain, Mitt Romney. Did he become representative first muna ba? Or I think he was straight up governor agad. No, he was straight up governor. He ran for Senate yata muna. Pero 1996 yata siya nanalong governor ng Massachusetts. No, I think no. Ann Richards got elected in 1988, and then she got destroyed in 92. 94. 94. No. Wait, 92 ba? 94? Yeah, 92.
Alright, Hold on, I guys. need I to need to go. Google Wait, search wait, it. wait. No, 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 wait. 22, 2018, 2014, 2010, 2006, 2002, 1996, 1992. So, 96 Or si did I? push, hindi 94. Alright, alright. 90s. So yeah, there it is. So another question, Yeah, Dita, yeah. I have Next another Dre. question. question. Let's leave Texas alone for a while. Let's Um, go back to the Yeah, primary, by the way, yeah. guys. Mm-mm. yep. Did we actually watch a primary to watch Trump win, or did we watch a primary to see who would come second, DeSantis and Haley? I think And important for m- I think for me, important for me who would be second. I really wishing that it was the former ambassador who got second place. But no, yung idol ng kakilala naming Pinoy conservative ang nag second place, but it's a terrible second place na position finish. because yeah, They were it was a terrible basically second place. neck and neck. I was actually It was surprised yeah, it was about. Can I I was actually surprised about the second place finish by DeSantis, considering that the last poll that I seen was in 1 day ago, which put Haley at second. yeah, I So know, right? wouldn't that affect Haley's momentum heading into Iowa, into New Hampshire though? Uh, Yes, I so, think so. wait muna. I think so, but she needs to gather up a lot of Democratic voters and independent voters because New Hampshire is a non-partisan primary, which is, to be honest, kind of good because it gives a lot of Americans, with whatever your political affiliation is, a chance to vote for either Democrats or Republicans if you wanted to only. If you wanted to. So yeah, but then the former president is also leading in New Hampshire polling. So that there's a double knife edge there. Like, would the independents still go for the former president who praises himself that if it wasn't for me, the Roe v. Wade will not be overturned? Or, I mean, but Sorry. then backtracks and then say that, oh, I got nothing to do with Roe v. Wade. Okay, I got nothing to do with Roe v. Wade. So yeah, the independents should choose on that litmus test, at least in my view, because New Hampshire is a socially libertarian state. So Ayan na that's it. naman. That's my Bumabanat view. ka na naman. Sir Cruz, do you have any comment on Sige, this? ikaw na sir, titigil ako. Go. Yeah. Here's the point, no. I would like to commend EJ for the entertainment part because we need some light-hearted moments in this conversation. But let's go back to the serious part. So the question is, what's gonna be for Haley, or what's gonna be it for her in the upcoming New Hampshire primary? So, there are 2 points to assess. No, number one, Haley has to glue over the independent voters in order to placate the Trump supporters in New Hampshire. Okay, and if we are to add DeSantis into the mix, both of them have to woo the independent voters there, because if they don't really they don't stand a chance now that Chris Christie has exited the race, no, because Chris Christie would have been a formidable challenger to Trump in that state because of his strong opposition to the former president. Now, the second point would be, um, both DeSantis and Haley would need to admit the fact that they're running for second place. So now, um, assuming that Trump would win New Hampshire, they need to uh, fight it out on the remaining delegates so that come after or during the convention, they can actually prove their case that they are a strong VP candidate for Trump. And that would force Trump to give concessions to either DeSantis or Haley, which is going to help the former president retake the White House. Because if Trump does not give concessions to anybody and chooses a VP that
he likes and loves, no concessions would be made, and the Republicans would be destined to lose again. And I'm not saying this because of partisan reasons, no, but rather because there is an ever-changing number of independent voters and crossover voters that Trump lost in 2020. The reason why Biden won the blue wall again, no. So if there's no concessions, there's no caveats to what he's planning to do, he would probably get a more dramatic loss than it was in 2020. No, so they have to battle it out. Both Haley and DeSantis would need to battle for second place now, given that we have to give Donald Trump the victory in New Hampshire. Okay, assuming that. I'm already assuming that because wala nang spoiler, wala nang drama, wala nang magde-debate. I mean, I think Haley and DeSantis would debate, but for second place na nga siya. Yeah. I'm not sure. Yes. Walang magiging debate po eh. Primary debate. Wala na. There's none. Because, Nikki you know, back out. si former ambassador back out because she wants to go toe-to-toe with her former boss. Yeah. Okay. So can you comment? Can you comment about something ironic that Nikki Haley said? Yes. EJ, can you guess it? Ano ba yun? Oh, she said that was this about during her speech in a somewhat victory speech, she claimed that the Iowa caucus made it into a two-person race, which is delusional at best. Well, hindi. Alam mo kung bakit important yung ganong narrative? She wants to coalesce all the remaining anti-Trump Republican votes in the primary. Parang dito lang yan sa Pilipinas na case. Like, yung mga, I don't want to do this analogy again and again because it's gonna hurt my feelings in a way. But then I need to say it na most of the kakampings, solid kakampings who voted for the former VP has been, making this a one-on-one race between the former VP and the now president, which of course that he defeated in a very good way. So yeah, that's it. That's how I see it. That's why she is trying to make this a one-on-one race because she thinks that Governor DeSantis, the fascist, would fade away probably after South Carolina if he goes third in there. Because I already see the results in New Hampshire. I mean, not literally see, but metaphorically see that he would place third in New Hampshire because social libertarians hate him for his draconian anti-cultural war policies that most of the Filipinos here would love to have. That's it. Tama na yan. No, I mean, I'm not being mad. I'm just saying the honest thing about it. So yeah, that's why the reason why I an honesty about that. That's it. Yeah. We're going to be open here, but again, I guess maybe in campaigns, since I've handled a few, or I participated in a few of campaigns here in the country as well. So may mga times kasi na ang kandidato ay talagang magkakaroon ng self-delusion or delulu moments in Gen Z terms just to fire up the campaign. Because if they don't do that, marami pong nagpe-pledge sa kanila ang magbaback out and would probably discontinue their support through money. Okay, that energizes the campaign. So they have to say that in public. No, that's actually also practiced here in the country. No, may mga kandidato na sasabihin nila sa mass media na hindi ako naniniwala sa survey. O kaya naman ang eleksyon ang totoong survey ng taong bayan, ganyan. So they're saying that because if they say talo na ako, hindi na ako mananalo, wala na magbibigay ng pera sa kanila. No, so that's Haley's strategy to keep her super PACs intact.
because that's going to be crucial now that you are heading towards New Hampshire, wherein interaction towards the voters are very important. Yung pagkamay, yung pagtatanong kung ano yung paborito nilang ulam, no? And I'm saying this not to become humorous, no? I'm saying it because it's really authentic. Yeah. Voters need to see authenticity in the personality of the voter. That's why she needs her super PACs, no? She needs While she focuses on her donor. retail politics. Yeah. Which we have to But admit. then I just want to say again na this doesn't do shit, to be honest with you. Like kahit anong retail politics mo, if you do it late and then Trump is still on there being relevant, it's a long shot. Yeah. So like it's sad to say that, but it's true. It's a political suicide. But if he loses again this year, I think he would still try to come back in 28. I swear to God. Like, I agree. No, I agree naman sa sinabi mo, sir. As long as he lives and as long as he's not in jail, he's gonna be the presidential nominee over and over again. Yeah. Unless you actually something bad happens to the former president. Yeah, that's very likely at this point. Yeah. To be honest, it's very likely. Yeah. Because of the Americans, I guess this is also has something to do with the fascination of Americans towards people who have the cult of personality. I mean, in the Democratic Party, ang daming ganon. Bill Clinton, John F. Kennedy, FDR, Barack Obama, Michelle Obama. So lahat yan may cult of personality. Yung sa Republicans kasi, walang ganon. Si Trump lang yung nagkaroon ng ganong grip sa isang party that we haven't seen. Okay, for probably for the first time. No, so he's better than Reagan. I guess so, because Reagan capitulated over a lot of things as well. No, I mean, I'm actually very surprised to say it, pero sa economics lang naman conservative si Reagan. I mean, honestly, he's just an economic libertarian that focused on lowering taxes and loosening regulations, but not to the point that he forced, hindi naman niya pinuwersang magtanggal ng Roe v. Wade. Hindi naman niya pinuwersang ganyan-ganito, no? Although, of course, he did something bad over yung hindi niya pagpondo ng AIDS, no? Pero besides that, I mean, he capitulated a lot to the Democratic people in Congress. And yung pa yung isang dahilan ba't hindi siya nakagalaw kasi dominant yung Democrats nung 80s na nabasag nung nabasag yun ng 1994 midterms wherein Republicans na yung dominant sa House or nababalanse. Hindi talaga siya not until 2006. Yeah, of course. But pero nabaliktad uli yun 2010. 2014, medyo meron ding red wave. But anyway, yun nga, no? So, Trump would still be gunning for a third nomination in 2028, especially if meron na silang monopolya sa base, no? And they actually, the Republican base loves to downplay all of the bad things he has done and make it marketable. And that is why napaka-effective talaga nung ginagawa ng mga anak niya na nagda-divert sa social media and promoting figures that are cornerstones of what they call liberty, no, yung freedom of speech advocates, no. Doon sila talaga nagkakaroon ng support because Trump becomes that person that started everything. No, the first one to challenge the establishment, as they say. So, magkakaroon na appeal yun sa mga ganyang tao. So, the only thing is, if you continue to lose and lose,
do not expect you're going to have power. No, magiging malakas lang sila sa SOCMED, but political power is very, tawag dito? Political power is very rare. It's going to be rare. I would agree to what Mehdi said before, that the bullshit that he always pulled in the primaries will only help him in the primary, but in the general, it's 50-50, to be honest with you. It's gonna be 50-50. Oh, yun na nga. To be honest, So, go on. Yeah. Sige, Yeah, to be yun nga yung magiging problema ng Republican Party. You keep your base, you let them believe any delusional or any ridiculous crap that you put at them, but are you going to have the vestiges of power? Because in politics, that's very important. You cannot yap and promote your stupid free speech if you cannot do something about it. Hi Kurt, hi EJ. Nandito na pala Hey, si dude. Sir. Si Dre yung ADJ. Andre, bale, sorry ako yung na-late. Okay. May nagkasa lang kanina. Okay lang, nag-fucked up din kami kanina, so yeah. Anyway, we wanna hear you. Bale, anong nangyari kasi Sir, naputol sa Zoom kasi limited yung free time doon. So, nag-StreamYard na lang kami. Yeah. Bale, ano ba masasabi ko? Okay. Yeah, sige, go. Ikaw na. We want to hear your Sorry thoughts. talagang, alam mo, sabi ko nga kay EJ, nung nakita ko yung result ng Iowa, hindi na ako, in-expect ko Haley or DeSantis, pero nasad lang ako. Ewan ko, nalungkot ako dahil akala ko nakamove on na ang base sa Trump, pero hindi pala. Talagang, it's a cult or I don't know. It is a political cult. It's never gonna be gone. Yeah. But speaking of the Trump cult, what would it take to break that cult? Like a couple election defeats back to back, or a landslide, or something to break it. Honestly, sige, si EJ muna. I just want to repeat what I said. Like, for me, I think he's dead. Not gonna lie. Like, I need to be honest here. I may be joking, but it's true. His death would be the thing that would stop the Trump cult. But they might move on to that. Actually, but he's gonna be a martyr to them. Whether or not he is killed by a bullet or killed because of his health. That's it. I guess for me, I'm not joking there. There because few elections. Wait lang, sir. Last thought. In elections, kahit matalo yung mga yan, babalik din yan. Tama tuloy nung 2022, si former Secretary of State ng Kansas, si Kobach, Attorney General na. Si former Press Secretary Sarah Huckabee Sanders, Governor ng Arkansas. Diba? Like, those two, well, lalo na si Governor or si Secretary Kobach, he's an Attorney General now in Kansas. Like, these guys would live on and on. Like, no matter how down they are, they will go back up. That's it. That's the political reality here. So yeah, okay. So that's why for me, I think that na death lang talaga ang parang last hope, if you want to say it, but I don't want to give him that wish. So yeah. Pero wouldn't that actually make him into a martyr and further strengthen his movement? Wouldn't that make him a martyr and strengthen his movement? Sure. Like I said, he would still be a martyr whether he got hit by a bullet or because of a health damage. Okay, but what I'm saying is he would never be there again. He would never see the light of day as a presidential candidate. May iba nang step up. So yeah, that's why for me I say na the death is the only option for him to be gone talaga. Ako talaga, I was hoping Haley. Would it be Eric or other guy? Si Sir Red. Ako talaga, I was hoping Haley ang mananalo.
sa Iowa kasi talaga 'di ba nangampay na nga, ang laki na ng perang pinunduhan, tapos nanghingi na ng endorsement, tapos 'di ba dapat second siya? Yep. Sa poll, I think sa poll ata dapat second, pero in reality naging third. So anong masasabi niyo doon? Is she weak, minalas lang, or si DeSantis ay nagkaroon lang ng last few advantage? Ano ang take niyo doon? Ako, ang take ko doon, si Kim Reynolds ay nag-endorse kay Ron DeSantis. Okay. Yes, I remember that. Hindi siya nag-Haley. Wala pong nag-endorse kay Haley sa Iowa. Di ba senator? Pero meron sa New Hampshire. Ano po? Si Chris Sununu. Oh, yeah, si Governor Sinunog. Kaso Sununu also plays it safe, so kung sino yung manalo, doon ito nga yung joke ko. Ito yung joke kay Governor Sununu. Endorse her now, vote for him later. You get the context? Oo. Yeah, I get the context. Yeah, diba? Pero kasi, isipin mo rin, kung halimbawa, ito lang isipin mo, baka mamaya, may chance bang, di ba walang term limit ang governorship sa New Hampshire? Wala. Ang ko wala. Wala, sir. 2 year lang ang term nila. Baka ang kinakalculate ni Chris Sununu, pag check na makbo at may record siya na siya ay not Trumper, hindi niya makuha ang base ng Republican. Guess niyo ba yon? He's playing safe. Kasi in the future, baka 2028, he might run for presidential election in 2028. Hindi mananalo yan. Ay, grabe. Honestly, Red. Kanina pa naman sinasabi. Moderate Republicans don't win national elections anymore. Yun nga yung point ko. So, minsan naisip ko, wala na tayo sa 1990s. 2024 kaya naisip ko, what's the point of being Trump cultish if you will lose anyway? Hindi dapat talaga i-push na natin. Guess mo ba yun? I mean, say, mahina, wala bang Gen Z Republicans or wala bang coalition ng Republicans na... ganun ba? Well, meron mga Gen Z there's actually one na Republicans, pero they don't like moderate Republicans. Oh my God. Yeah, they don't like moderate Republicans. May isang kilala na mala Gen Z, yung leader ng Canon PH na PhilAm. He's gonna vote for Trump in 2024. So, and wait, another thing sa kanya, binoto niya si former VP Lenny. So, he's pink MAGA. So, natawa ako doon. So, anyway, naliligaw tayo. Pero, yun nga, sadly to say, Red, I also want na magkaroon pa rin ng light of day yung mga ganyang klaseng Republicans. Kasi nung bata pa ako, yun yung mga sikat. But now, kasi, nagiging di ma extreme, pero nagiging partisan kasi na talaga. Kahit naman sa Democrats wala nang mananalong moderate Democrat ngayon. Ay, hindi. Pag presidential, wala nang kailangan moderate. Pero kapag mga... Meron. Pero pag mga legislative, it's beneficial kung ikaw ay partisan Democrat na medyo AOC or kaya ay Bernie Sanders counterpart. That's gonna work in blue states, but pero sa mga Midwest hindi na yung mananalo. Hindi kasi yun nga yung sabi ko, kapag mga legislative asset, kapag ikaw ay may ideology like AOC or mga The Squad, pero kung ikaw ay halimbawa ikaw ay nasa swing state kagaya kay NGP or NPG ba yun? Parang ang hirap. No, hindi Or kay Patola? Ayun, sa Alaska. Hindi sila nahirapan actually. No, hindi sila nahirapan. Hindi. Si Patola, nahirapan siya. Pero si Representative MGP, nahirapan siya ng kaunti. Pero si Representative Patola, hindi. The point is, kaya tayo na-stuck sa ganitong resulta is partisanship nga talaga. I think. Pero naman.
Iba na yung talaga pag-iisip mo. i-moderate kasi minsan alam mo lately sa 2024, natatakot ako na baka wala akong pake. Nakakatakot ka kasi it's inevitable. Yun nga kasi iniisip ko ano ang implication nun sa EU, anong implication sa Taiwan, anong implication sa Ukraine, anong implication sa Russia and China dominance on globalization. Natatakot ako baka mamaya yung progress na na-develop natin through internationalization, human rights, ay mag-fall down or yung mag-backtrack. Kaya sabi ko, very important na ang manalo ay Haley or Haley. Kasi I'd rather have a Haley presidency than a Biden if it means to say, babalik uli sa dati, na normal lahat, na nakaka-govern, nakaka-run ng White House, hindi magsha-shutdown. Kasi minsan nakakapagod na yung uncertainty. Ewan ko. I mean, it's all fun and games, pero kapag naapektuhan ka ng policy decision ng White House, it's scary. Okay. Actually, if Haley gets elected as president, it wouldn't solve the partisan issue with the White House, because you're forgetting the fact about the U.S. Congress. America would still be divided, no matter who wins or what happens in the next year. Okay. Can you hear me, guys? Yeah. Yeah. Of course, I agree with that because number one, the growing, hindi naman kasi siya sa personality lang eh. Like, Haley winning the White House would still be disliked by Democratic partisans. So, yun ang mangyayari dyan. So, ang ano kasi napaka-volatile na ng mga tao ngayon. And sadly to say, it actually comes from actually wala naman generation eh. Parang ano na ngayon, parang everybody gets to have a say in everything. So therefore, ang naglalaban dyan is yung philosophies ng tao, and then na-turn away tayo sa mga structural things on solving issues. So for me, that is one of the cause of polarization in politics, especially in the Western climate. No, hindi katulad dito kasi sa atin sa Pilipinas, masyadong personality centered, kaya medyo nare-resolve pa, no, which is very ironic since we are more in line with what we call an elite democracy, no, than a representative democracy. So sa Amerika kasi, since ideological lang kanilang mga partido, at saka sa Europe din, 'di ba? At saka sa Latin America, so they tend to have that clash of philosophies wherein na sila, no? Na distract na sila nun, and it leads them to forget common causes amongst different ideologies of people, no? Parang because of the free platform of social media, we tend to fight people who we do not like or disagree with, no? So yun yung nangyayari. And ang problema niyan, we become so adhering to these values without self-assessing them. Hindi natin pinag-aaralan bakit, ano nga ba yung mali sa aming policy, ano ba yung flaw ng aming paniniwala. Nobody gets to be challenged anymore, no? When you ask a social conservative the hard questions, they would not answer. They would resort in blaming others, or they're trying to make a scapegoat and say that you're forcing me to be dumb because you want me to look dumb. Yung mga ganong klaseng mga ganong katakantaduhan, no? So, ganon din sa mga progressives, no? Pag tinanong mo bakit galit, bakit ka pro-Palestine, bakit ganito, when you ask them a hard question,
they would not answer it. Kasi because of partisanship. Yes, because of the narrow-mindedness of people nowadays, wherein it's cultivated by the simplification of the issues in social media. No? Bina-black and Minsan white. niya mali pa nga yung simplification nila. And this is not only limited to one side. Lahat ng taong nasa SOCMED na nagpapaka-politically enlightened ay tawag dito ay nakakagawa ng ganong klaseng attitudes, no? So when we say exchange of ideas, okay, you have to be challenged, no? Kailangan na-challenge ka because exchange of ideas nga, ibig sabihin you are forced to defend your stance and discern from the other side. Pero alam mo, Sir Kurt, ito naisip ko, kaya gusto ko minsan magkaroon ng Fair Representation Act ng Congress, yung magkakaroon ng third party sa shot sa federal government. Kasi, minsan kasi mahirap yung nuance niya. Agree naman tayo doon, pero ang gusto natin, may partner ka or meron kang ka-coalition kapag on certain issues, halimbawa, let's say, legalization of abortion or decriminalization of abortion nationwide sa US, kailangan meron kang partner, kung hindi man puro Republican, meron kang coalition of party na susuporta sa'yo. Kasi ngayon, yun yung talaga yung aking dream sa US talaga ever since maging multi-party system. Kasi for me, partisanship siya, wala ka na magagawa doon. American political system tends to be black and white, not nuanced. So, I don't know if you will agree na coalition itself is enough to solve certain issues or dapat talaga maging nuanced ka pa? Actually, enough na yung coalition because hindi naman tayo optimistic masyado na sobrang nuance, no? Kaya nga, for me, politics is really a small crowd for small people, no? Hindi pwede siyang lahat tayo political scientist bigla, di ba? Kaya ako pinariringgan yung iba kasi nga ang daming ganun, nakakaasar. Imagine you invest your life, you invest your career sa pagiging ganun, tapos may mga nagpapanggap-panggapan sa SOCMED. Hindi nga natin, di ba? So, going back to what I've said, so coalition is enough eh. Like, ang daming issues na pwedeng ma-resolve ng mga conservatives and liberals or libertarians and everybody else in the spectrum. Kasi ang problema lang, talaga, masyadong combative yung sa West ito, no? Masyadong combative yung tingin nila sa isa't isa, no? So, at saka kung meron mang magko-coalition na right wing, left wing, magiging sell out sila sa mga base nila. Ibig sabihin, may mga instances na tao rin ang may kasalanan bakit nagkakaroon ng partisanship. Kasi kailangan silang i-please ng mga politiko nila. Gustong marinig yung gusto nila gustong sasabihin ng politiko nila yung gusto nila marinig eh. Ang hirap naman. Therefore, horseshoe. Hindi horseshoe. Wala pa tayo sa horseshoe. Kumbaga, it forces them to actually act in a way they do not like, especially if they are claiming to be problem solvers. Kasi wala kang mareresolve ang issue kung hindi ka talaga makikipag-usap sa kabilang panig eh. So, yun? So, ibig sabihin, lesson. Sige, ikaw muna. So, ibig sabihin, kahit halimbawa may assuming that the US is a multi-party system, hindi rin effective kahit may libertarian kasi in the future na pumanig sa coalition agreements kasi baka matatapos sila na baka mamaya yung base nila na moderate right ay hindi sila iboto. Ganun ba yung... They can be scorched, especially if hindi magbago ng voting method ng US. Ito kasi yung nangyari, I think sa US, no? Parang yung dati, nung araw, siguro, nung 20th century,
parehas pang moderate si Democrat and Republican. So, totoo yun. nagkakaroon pa ng stronger coalition building, no? Stronger consensus. However, yung mga pinapakalat ng mga pesting populist na yan, na masasama daw yung mga taong yun, demonyo daw, ngayon, naging galit na yung mga tao sa mga establishment politicians, kaya naglalabasan na yung mga extreme na versions nila. Yan, yung The Squad, yung Tea Party, di ba? Eh di lalong gumulo kasi nga, nagkaroon ng insecurities yung bawat isa na part ng party na yun to vote for a moderate person or let's say what they quote is middle of the road centrist, no? Corporatist daw. Corporatist. Pero alam mo, ako lang naman to, I think I'm a progressive ideologically. Pero I like nuances. Hindi, pero paano yan? Ideologically, politically, or other parts pa? Politically talaga, progressive ako. Pero kung talagang it calls for nuances or compromise, I'm in. Bakit sa US walang ganon? Kasi nga, yun nga yung parang sa kanila kasi, ang dali nilang mag-discern ng black and white doon sa US. Pati rin naman sa Pilipinas eh. Pero ang problema nga dito, hindi nga tayo ideological, personality-centered tayo. Na meron ding flaws. Kaunti lang sa atin talaga yung ideologically minded. Which has its flaws. Yung iba eh. Which is I think for me mas effective na yun for now. Hindi dahil sa ayokong maging ganun tayo. Yun nga lang, masyado tayong vain. Ang mga Pilipino, balat sibuyas yan. Hindi yan makaganti. Mahilig magumante mga Pilipino eh. Bengadores eh. So, nakakatakot yun pagka-partisan ka. Kasi gusto mong maka-rest back agad. No matter what it is. Diba? Tulad niya, no? Pag-awayin mo yung Pinklawan at DDS, mga vain niyang karamihan dyan. Hindi ko nilalahat po. Marami lang. Diba? Ano mangyayari doon? Masama. Kasi lalabas na naman yung mga kabobohan nila. No, I'm being frank. Yun na talaga yung pag-emotionally charged ka na. Okay. Balik muna tayo sa topic na balik tayo doon sa gusto ko malaman pala ang take nyo kay DeSantis kung siya ang tingin nyo ba ano ang laban, DeSantis Trump or Haley Trump? Sinong unang mag-drop out? Babagsak? Oo. Siguro unang babagsak si DeSantis though. Yeah, si DeSantis. Si Governor DeSantis. Kasi napaka-draconian niya bilang cultural warrior eh. He's trying to have, ito kasi yung nakikita ko kay Governor DeSantis eh. He's trying to have that, parang naalala ko siya sa yung presidential campaign ni former Mayor Isko, na parang he says on the campaign trail na what he did in Florida in terms of the cultural aspect can be forced to the whole country. And madidire yung mga ibang doon, Republican voters na might agree to some of his cultural policies, but then pag draconian na, syempre of course they're gonna reject that. They're not gonna like that because double-edged ang Republican Party ngayon na we want to force this upon you, but we don't want these things to be forced upon us. At yun yung nakikita ko. Ang naisip especially ko if you... tapos mo muna. Yun lang naman. Kaya that's why I think I'm gonna head out early. I have school tomorrow. Okay. Thank you, EJ. Bye-bye. Yeah, sige. Kami, tapusin namin to. Thank you, Sir Kurt, and thank you, Sir. Bye-bye. Thank you. Thank you. So, feeling nyo, basta ang bottom line, Trump ang nominee. Pero sino yung second? Yeah. Haley or DeSantis? At saka bakit nagmamatter ang second vote ngayon? Kasi nga, alam na natin na Trump, di ba? Most likely ang nominee. Pero bakit nagmamatter kung sino yung distant second ni Trump?
Haley or DeSantis? Dahil ba sa indictment ni Trump? Dahil ba sa Colorado case? Dahil Maine case? Yung No. ba, Wala, hindi ko nakikita yung mga yung sa tanong sa option question mo na yan. Hindi ko nakikita yung mga ganun eh. Nung una, I got this other notion na parang I think this is a auditioning of being his VP nominee, but now I don't think so. Siguro kung merong gustong mag-audition na alam na namin kung sino, kung sino yung gusto yung mag-audition na VP nominee niya. Kilala na Sino? namin. Si Ramaswamy. Napakahalik sa puwet. Hindi lang halik sa puwet eh. Dinidilaan pa yung Eva. Anyway, so. I'm sorry, Red, but ganun talaga. That's the truth. Ramaswamy, Diyos ko, napatunayan ni Biden na competence matters and experience matters. Pero Ramaswamy, Diyos ko, lang alam nun. I'm sad to I don't want to say this again, but this is true in a way. He's the Republican Yang, but he's more on the cultural side. Republican version ni Andrew Yang. So I'm glad that he dropped out after the Iowa primary caucus. Pero I think former President Trump would consider to give him the nomination, but if he does that, it's gonna be terrible for both of them. I think the Biden campaign might celebrate a bit. So, ewan ko lang but I can be wrong. So, that's it for that. So, Okay. ang wait lang, try kong answer yung tanong mo, Red. Actually, kaya nasabi ko na to kanina sa convo with yung mga bata. Sabi ko kasi, pwedeng maging leverage nung second place yung pagka-VP niya para may mabigay si Trump na concessions. Kasi kung hindi magbibigay na concessions, hindi sila mananalo or mas lalo silang aatakihin ng Democratic Party, no? Kasi nagfo-fall ang Republicans sa sa trap na ma-paint na extremist sila, no? Pero ganoon din naman, meron din namang ang Democrats na fall din sa trap na 'yon, pero mas authentic kasi yung approach pagka Republicans yung pinipaint na extremist if hindi mautak yung kandidato mo sa taas. Pero, alam naman nating lahat si Donald Trump ay mabulaklak ang bibig. So, big sabihin nun, wala kang magagawa. Yun ang gusto niya. So, apektado talaga yung boto mo. Pero, to be honest, ito ang naisip ko. Feeling ko, si Haley ay maging VP niya. Bakit? Kasi mabenta siya sa independence. Kailangan ni Trump ng independence in order to win some Georgia, Arizona, and at least one of the Midwestern states. Wisconsin ang likely. Yeah. Tingin niyo ba most likely Wisconsin magiging red? Pero nung state Supreme Court elections, na-sweep ng Democrat yung Supreme Court. So, do you think may energy ang left na ma-retain na blue state or maging blue man lang sa this coming election ang Wisconsin? Paano blue? Presidential? At least presidential. Kasi nung state Supreme Court elections, nanalo ng double digit si Protasiewicz ng 11%. Ngayon, sa tingin niyo ba, madadala yung energy na yan sa general elections? Tingin niyo ba boboto ang independents with the Democrats to win I understand to win Biden? Anong tingin niyo? Negatively, medyo ako dyan, cynical. Kasi, syempre, iba yung usapan pag national, iba yung usapan pagka local. Pag local kasi, energized ka talaga kasi close to heart yung binoboto mo. Yes. Pero pagka kasi national, kung ano yung ilabas na ad sa TV or kung ano man yung
misstep na mangyayari sa debate, apektado yung tao nun. No? Kumbaga, iba na yung isip ng tao sa kapakanan niya. Kumbaga, pag bumoboto sila ng presidential elections, bumoboto sila out of sensationalism and appeal, no? And also yung general message. So general messages are a two-edged sword because if you cannot produce a good image of what is happening in your term, then it will be taken against you. So, ay ano maipapakita ni Biden, no? So, kailangan maayos yung ads na mailabas niya tsaka yung mga words na ginagamit niya. Like Trump, hindi man mabulaklak si Biden pero kabaliktaran kung ano. Sorry. 'Di ba may edad na kasi siya. So, pagka nagkaroon siya ng misstep doon, apektado siya doon, no? So, ibig sabihin yan, Wisconsin might be blue locally, which is a good thing. Senate, Congress, House, State House, State Senate, presidential swing state yan. Kasi may mga Trump Democrat eh. So, Trump Democrats probably would vote for Tammy Baldwin or Ron Johnson or Mike Evers. Pero sa national, Trump sila. Maraming ganun. Kahit naman sa Michigan mayroon Tony, not Mike Evers. Tony Evers, yeah. Pero boboto sila doon kay Tony Evers pero Trump sila sa national. He just win noong 2022. Like nagka-split vote between the Johnson and the Evers voters, and that helped him win. Pero and if Senator Baldwin wins again, Wisconsin loves their split senators. Kumbaga, ganun ang... Feeling ko naman mananalo si Baldwin. Feeling ko naman. Yeah, she would do better again in the rurals than the former Vice Governor Mandela Barnes did. Like, to be fair, speaking of, I trashed him. Alam yan ni Sir Kurt, I trashed him all the way till November. But then I saw him losing by a point. I kind of regretted it because he made me surprised. So. Wait lang, may ba tayong usapan? Tingin nyo. Sige. Si Senator Brown ng Ohio mananalo sa Ohio kasi nga 'di ba appeal. He might. Yung protectionist rhetoric niya sa economy would help convince Ohioans. And then i-market niya lang yung CHIPS Act and the infrastructure package ng Biden administration. Pero and dapat may magawa ng infrastructure na kasi sa Ohio eh. If wala pa magawang infrastructure ngayon, yari si Senator Brown. Like, baka sabihin sa kanya na, this guy has done nothing to help our infrastructure, blah, 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 all of that shit. Ang naiisip ko, ewan ko kung agree kayo, sa 2024, ang Senate ay 50-50. So, ang importante ay White House. Do you agree or not? Importante pa rin yung Senate. Hindi, yung Senate breakup, 50-50. Tingin nyo hindi? No. Kung maging 50-50, oo. It can be if Senator Brown holds and then West Virginia goes now to the Republicans, yung seat na yun ni Senator Manchin after 68 years. Likely mag-bread na ang West Virginia. Ay, syempre. Ay, ano yun, no doubt. Oo, diba? So, yeah. Kaya nakagulat Dati West Virginia blue, Vermont ang red, ngayon baliktad na. So, ang gusto ko talaga, in a generation. Ay, wait lang, hindi kasi ako na-update. Si Representative Colin Allred na ba ang nominee ng Texas? Oo, yata. Pero wala pang primary ang Sa March 12 pa. Ako walang tiyaga, kasi ako lately busy ako. Wala akong tiyaga mag-update. Okay lang yan. Wala pa naman talaga yung primary vote sa Senate So, yun lang din hinihintay ko mainly. So, ang first sa California in March 5, jungle yun. And
it's gonna be Democrat. Hindi ko lang alam kung sino. Sino ba? Si Representative ano ba? Barbara Lee, Shifty Shift, tsaka si Katie Porter. Sino sa tingin sa tatlong yun ang maglalaban sa jungle? Si Shift tsaka si Barbara siguro. Yun ang maglalaban sa general election. Para mapalitan si magre-retire na si Lapanza Butler. Sayang naman siya, Diyos ko. Feeling ko talaga pang filler lang talaga siya. Patay na nga eh. Sino? Sino patay na? Senator Feinstein patay na. Patay na yun. Patay na nga pala, sorry. So ano pa bang Sila Panza Butler ang interim replacement niya ngayon. Kasama ni Alex Padilla. Okay. Yeah, she's not gonna go for re-election kasi placeholder lang naman siya. So, hindi. Right. At saka kasi ang gastos. Ano nga pala? Sige, magastos kasi yung elections anyway. Ang gusto ko lang sabihin ay ang gusto ko lang sabihin ay kailangan ang Senate ay ano bang priority pala? Senate or White House? Kasi hindi, kung DNC kasi White House. Kasi may campaign arm ang DSC, ang Senate Democrats dyan, which is the DSCC. Okay. So, ang priority nila is to have Representative Rochester win this November since magre-retire na si Senator Carper. And they would try to hype up si Colin Allred in Texas and si Debbie Mercasal Powell in Florida. But I doubt those two would win or they would get close to what Senator Nelson and then Beto O'Rourke did noong 2018. Nga pala, sorry. Lately, ako'y ang pina-follow ko ang tweets ng US Senate Judiciary Committee. Okay. And natutuwa ako sa ewan ko ako yata DIY baby or DIY fanatic. DIY. Pero kasi DEI pala, DEI. Diversity, ano nga pala yun? Equity and Inclusion fanatic. Kasi magkakaroon ng first Muslim judge sa Third Circuit, tapos may openly LGBT woman for the first time sa Fourth Circuit, tapos alam mo yon, it's unheard of na judge. Kasi nga law graduate ako and then I'm very inclusive with my status kasi sa Europe ako so very inclusive ang aking race, gender or sexual orientation, etc. So seeing those people on the places of power, nakakatuwa, ewan ko. Kaya lagi akong nag-update Parang feeling ko nakaka-inspire maging lawyer or kasi baka in the future maging judge ako or whatever. Ay wow, congrats. Hindi naman. I mean, nakaka-inspire lang na posible pala na in a very white dominated world, posible pala na a brown man, a black man, or a LGBT person maka-penetrate sa ganung levels of power. I mean, pero yun nga, citizenship ang problema. Kaya, hindi naman. I mean, nakakatuwa lang though. Kasi, lagi ko nakikita, white. I mean, when... I mean, wala namang magagawa. That's how it is, at least sa SCOTUS. But then, of course, the break naman ng SCOTUS yung ganun tradition of white male or white male thanks to Justice Connor, si Justice Thomas, which I really hate. Yun pa. So, tingin nyo ba
magsa-side sa Trump ang SCOTUS on the Colorado Supreme Court case? Kasi ang question doon... Kung ano ba yun? Nga, narinig naman na namin yun eh. Pero ang pinagtataka ko, would that only be in the primary or would that be in the general election as well? Ang alam ko primary. Ayun. I don't think, fair yun. At least for me. Pero andyan kasi yung insurrection provision sa 14th Amendment where, di ba, nakaka-confuse din, di ba? So yeah, it worries me. Na what if ganun din ang gawin kay President Biden pag nag-held ng Democratic presidential primary sa red state. So yeah. Ganun lang. So yeah, ganun lang naman 'yun. Basta parang lately talaga ang iniisip ko is, alam mo, policy na talaga eh. Kasi policy talaga ang aking iniisip kasi, well, it's fun kung sino magiging head, pero the policy, yun yung mga inihintay ko talaga. Let's say, kapag nanalo si Trump, paano ang Ukraine, paano ang Taiwan, paano ang EU. Iwanan niya. Ha? Iiwanan niya syempre. Di ba isolationist nga siya? Yun niya. Kaya natatakot ako kasi nasa EU ako, baka mamaya one day magulat na lang ako, watak-watak na kami. Siyempre, I don't want to say watak na watak kasi some of the European leaders on their own countries have, been elected na matino, diba? So, ay, oo naman. Sa ibang parts lang hindi. Like, sa Austria, sa Italy. Pati sa Netherlands actually. Hungary. Si Viktor Orban. Ay, Hungary pala yun. Ay, but even Italy ha, talagang sila ay, kaya nga natakot ako sa Trump presidency kasi baka mamaya ay the cohesion. Diyos ko, kaya nga ako nandito sa EU para ma-enjoy ang free movement in the future. Pero Diyos ko, ganun sila mag-isip eh. Ganun sila kakritid ang utak. Kaya ganun talaga. Wala tayong magagawa. Wala magagawa. Oo, kahit kuryentehin mo pa na 10 beses yan, lubog mo sa tubig, hindi na magbabago. They're gonna die on the hill of being isolationists. Correct. Yes. O nga pala, may share ako. Sige, ano yan? Ano kasi, baka next week, start ko na mahirap kasi yun eh, hindi ako techie, mag-build ako ng newsletter. Okay. About comparative and international law and comparative public policy. So, yun lang. Papromote ako, EJ. Ipapost mo sa Facebook? Sige lang. Sa YouTube? Yeah. Anyway, kaya ko lang naman sinabi yun, baka lang naman, pag-usapan natin yung mga policy na, para hindi lang US policy. Sige. Kumbaga sige. Siyempre pa-promote ng product, ang hirap naman yan, wala akong guest, tapos hindi ko alam kung paano ang takbo. So, yun. Okay, sige. Yeah, we should really talk about, ano bang gusto nyo? We can talk about it now naman. We still got time. So, anong policy yung gusto niyo namang mapag-usapan ngayon? Policy right now, sige, papalagay natin ang gerrymandering ng tingin niyo ba? US politics pa rin yun. Hindi, okay, fine. Hindi, policy, ano bang klaseng policy? Halimbawa, let's say, one Chinese, okay lang ba yung Taiwan, one China rule? Yeah, sige lang. Ewan ko, pero ako talaga, yung take ko, anong take mo doon?
Hello? Yeah, hindi, narinig kita. Yung take ko sa One China policy, it's kind of shit, to be honest with you. I recognize Taiwan as an independent country, even though yung pangalan lang nila is Republic of China, which for Same. me, they should replace it because they describe themselves as Taiwanese and they cannot escape from that. That's already in the history books. So, Yun lang naman yung ano. And then, ano pa ba yung mga policy na gusto? Basta ang gagawin ko policy, let's say, on mga, let's say, ano ba yung mga slavery, book banning, transgenderism, mga ganong policy na gusto kong itackle. Pero in a comparative mindset, halimbawa, let's say, bakit ganito? Okay, ano ang difference ng point ng US in terms of transgenderism? Ano ang policy ng EU or any country na on transgenderism? Tapos i-compare ko bakit ito ang kanyang in-apply na law, bakit ito yung reasoning, bakit ito ang reasoning until maka-arrive ako sa conclusion na ito ang law, provided yan ito ang kanyang assumptions, ito ang law, provided yan ito ang assumptions. So yun. Or policies. Okay. Oh, magandang ano din naman yun. Magandang pang discourse din naman talaga. So, yeah. Kaso wala kasi kasi gusto kong lagyan din na analogy yun dito sa Pilipinas pero wala. Ay, yun din gagawin ko. Actually, ano siya, meron sa aking hindi lang siya US, para sa newsletter ko, may Philippine in context. Halimbawa, ay anyway, ipopromote ko rin naman, pupush ko to. Decentralization policy. The criminalization policy on abortion, on adultery, on blasphemy laws, on euthanasia. Ano pa ba yung mga ano? Basta nasa notes ko yun. Ano pa ba yung isa? At saka prostitution. I-discuss ko yun sa aking newsletter na at least those 5 policy gusto ko i-decriminalize sa Philippines. At bakit kailangan decriminalize? Pag nakita ng mga ano yan, ng mga feeling pure moralist na mga Pilipino. Tari, pag yun ay nakita nila at ako ay nag-viral, ibig sabihin, effective akong writer. Okay, that's actually a fair point. Pero kasi nga, ang ano ko dyan, ang pinaka-less likely mangyari dyan yung adultery. Ano no? Yung decriminalization ng adultery medyo mahihirapan kasi yun ay grounds for divorce. Decriminalization, hindi nga eh. Kaya sa Pilipinas pa din, ang basis para mag-anal ay psychological incapacity. Ibig sabihin ikaw ay wala sa wisyo nung ikinasal ka, wala ka sa wisyo na magsasama kayo hanggang kamatayan. Mga ganun. Kaya yun ang mga gusto kong i-dwell. Yeah. Ay, yun nga yung ano ko kasi nga sa divorce mas malalim na grounds for divorce yung kunwari na patunayan ng lalaki or ng babae na nangangaliwa or merong kinakasamang iba yung partner. Okay. Ito naman ang aking okay, gets. Kaya ayaw mong i-decriminalize ang adultery is para maging... Hindi ko naman sa ayaw kung i-decriminalize siya. It's just that magkakaroon tayo ng doon, parang entanglement sa divorce which we want to legalize here, no? Ang problema nga lang, yun nga. So, if we are to decriminalize adultery, then mas maraming hindi makakapag-divorce kahit na actually kasi ang divorce hindi lang naman kahit decriminalize ang adultery, pwede mo na sabihin siya ang divorce kasi hindi lang irreconcilable differences. Sabihin lang natin na kahit decriminalize ang adultery, kung may irreconcilable differences naman kayo, pwede siyang gamitin ground. So, ibig sabihin,
you can have your cake and eat it too. Yun lang yung point ko. Okay. So, yun nga, ang plan, hindi ma-plan, pero sa centrist side kasi, since yun nga, centrist nga ako, ang magiging compromise dyan, okay na yung divorce, okay na rin yung yung kasing adultery, medyo nga siya, medyo more on tricky siya kasi nga, hindi siya magandang optics para i-decriminalize. Pero yung prostitution, yung ano pa yung iba? Abortion, euthanasia, blasphemy. Yun ay pasok sa banga. Hindi yun, walang magiging problema doon. Ang aanga lang doon, social conservatives. Okay? Pero for me, hindi ako against doon sa iba. Yun lang sa adultery, medyo magkakaroon talaga ng underpinnings of Pero kung ako'y nag-viral, ako Diyos ko naman patulong sa pagko-content, patulong sa pagiging aking keyboard warrior. At ang hirap naman yun. I mean, siguro kung mo rin sa YouTube, kung magmo-monolog ka din sa ng ganito na ginagawa. Hindi na, wala akong time. Alam mo, ganito. Alam mo kasi, yung lahat ng videos ko ngayon na in-upload ko sa YouTube, walang edit yun, tinamad ako, like, basta makapag-upload ka, kasi ang akin lang kasi dito is, ang mission ko is to share yung inputs namin about sa favorite topics natin, well, political topics to be exact, and para ma-counter din yung mga ibang gantong tao na gumagawa ng gantong discussion na susyunga or mali yung, or parang mali yung mga notion. Basta, lalo na sa US politics. Nga pala, basta next podcast na natin or whatever, nagpa-promote na ako ng newsletter ha. Sana, sige lang. Ewan ko ha, ang best validation for me ay patulan ako ng mga right-wing conservative. Ay, exciting yan! Ay, ilagay mo sa FB ha, i-public mo. Okay. Ay, oo, papublic ko talaga. Hindi, actually kasi, ganito ha, marami nga ako makakaaway buong mundo ata. Kasi may US, may EU, may Brazil, kung pwede nga Brazil din. Kasi i-compare ko yung mga policy. Compare of policies, comparison of laws. Kaya sana, halimbawa, let's say, can Philippines sue Spain in the ICJ for its atrocities. Hindi, 300-year atrocities. May term ako, Diyos ko, kulang na talaga ako sa aral. Ano nga palang tawag doon yung kapag in-enslave ka tapos hihingi ka ng damyos? Reparation? Yun, reparation. Aalamin ko yun. mga ganun na. Oo nga maganda nga pag-usapan sana yan, pero kasi parang magiging bad optics eh. Oo, bad optics. Ang akin lang naman well, bad optics na rin man ang ginagawa natin. Hindi pag-usapan na. Sige, naman. I-touch natin to ng konti. Sige. What do you think, sir? Diba, parang bad optics? Yung sa reparations kasi, pwede natin siyang i-correlate sa cultural impact ng Spain sa ating economic conditions today. So, may stratification silang naiwan. So, when we convert it sa legal notions or legal action, magkakaroon ng kaso yan sa court, global court nga lang. So probably sa Hindi, gusto ko rin malaman kasi kung domestic policy kasi siya, wala tayong laban kasi hindi pa naman sovereign yung Philippines noon eh. Like for example ito legal language ito, no? Oo, standing. Nung panahon na binenta tayo sa America for $20 million, right? Ano pa tayo noon? Kolonya. So, hindi tayo sovereign. At saka, hindi rin kasi tayo kinilala ng
international arena. Actually, wala pang UN nung 1898. Ayun nga, no? Wala pang UN noon. Parang ano lang, yung ating delegation ay inisnab. So, baseless din yung pagka-enforce natin ng First Philippine Republic. Tayo lang ang kumikilala nun. No? In our history, of course. Pero sa Amerika, ang unang they actually recognize our independence as July 4, 1946. Hindi buti pala ako pumunta dito sa ano na to. Ako yung na-inspire pa. Yan tuloy. Marami tayong pag-uusapan throughout the ano. So, I mean, I understand. Ang daming negative na effects ng colonialism. That's not really actually, it's not, hindi siya subject for debate. Yeah, it's not up for debate. It's really what happened, di ba? So, ang dyan, paano magkakaroon ng diplomatic way of getting reparations, no? Although kasi systemic yung negativity, hindi siya yung isang bagay lang na nangyari. Kaya nga, Diyos ko, tama yung thank you, Sir Kurt, for that information. At least ngayon, women sa Japan. Yun. Actually, meron yun. Kasi, ang tagal-tagal na nga nun. May action talagang criminal. No? Hindi siya systemic. Kasi yung systemic, pangmatagalan. Hindi mo na malalaman kung sinong nag-promote or collective policy kasi siya. Yung sa comfort women kasi talagang merong individuals na inabuso na pwede mong ipaglaban, no? Which is also a concern. Kasi nga syempre matagal na yon, and then nako-cover up ng Japan because of its yung mga binibigay nila sa atin, no? So syempre as a diplomat or as a person that wants to be a diplomat, kailangan i-separate mo carefully yung issue ng Japan sa atin at yung kanilang established relation sa atin, which of course, ito ay magkaibang bagay. Hindi naman porket meron silang ginawa ng World War II ay sobrang sama na nila, just like what the left is trying to picture out. Yun yung mali sa left eh. Like, yes, alam nating may mali, pero lahat pa ng tao sisisihin mo just because of that. Para lang din kunwari, mga Amerikano, not thems, di ba? Sisisihin nila imperialism. Hindi naman lahat ng Amerikano ngayon ay ganun. In fact, maraming Amerikanong progressive din parang sila. So, when you collectivize kasi yan, magiging siya. Hindi yung gusto natin mangyari, which is good. The intentions are good, pero ang hirap talagang ng diplomasya yung mga bagay na yan, which kailangan paglaban. Panay sila anti-Western imperialism sentiment. Pero may imperialism din naman ng East na either ayaw lang nilang tanggapin or parang ginugusto pa nga nila eh. Wala akong I have no bad ill on the Eastern countries rising up to power for their own sovereignty. Pero if it's used kasi in the way that China wants to do it and Russia wants to do it, ay syempre, dun tayo magkakaproblema. Hindi, actually yung East, yung geopolitical, yun nga yung maganda sa mga conversations natin kasi kung saan tayo napupunta, which is a good thing, no? Yung sa Russia kasi, parang gusto nilang ibalik yung dati nilang esteem, yung malakas sila nung Cold War. Yung Amerika, tinuturing talaga nilang rival yun. They want to bring it back. However, na-up-end sila ng China kasi ang China ang nag-embrace ng free market capitalism in a more efficient manner. Kaya, sila yung gustong mag-re-establish ng rules-based international order na yung ibang kaibigan namin hindi maintindihan yung sistemang ganon. Kasi ang rules-based international order, it's actually a utility to prevent anarchy from getting chaotic, diba? Kasi anarchy leads to chaos, diba? That's the international. And if China leads the RBO, that would be more our world will be in more peril. So hindi nila gusto yung bipolarism. Gusto talaga nila unipolar sila.
Hindi dapat tayo maniwala sa sinasabi nila na, hindi, gusto namin multipolar. Hindi totoo yun. Gusto nila unipolar talaga. Kasi they saw what America was able to do geopolitically, no? So gusto nila maging ganon. So they are trying to upend the United States for that, no? Pero Yung sablay ang ang yung Russia multipolar dito. kasi, nasablay talaga yung Russia kasi they really fell for China's bluff na gusto rin namin multipolar pero hindi totoo yun, no? Russia invaded Ukraine, akala nila susuportahan sila ng China, which hindi naman. Lumayo ang China sa kanila kasi damay yun. Madadamay ang seat nila sa Security Council. Hindi sila makakaboto. Tingnan nyo yung Russia, hindi makaboto sa SC. So, which means, mas maraming power ang US pa rin kasi they got other countries to condemn the invasion of Ukraine. No? So, kung tatanggalin natin yung ethical, anong tawag doon? Ethical logic nun. Ano yun? That's a sign of soft power in its very prowess. Hindi magawa ng China yun. Hindi magawa ng Russia yun. They can probably elude certain countries but not to that extent. No? Na ginagawa ng US. Mm-mm. So, hindi naman sa pinagtatanggol ko yung US. That's not really my that's not my aim. Aim ko lang, ito kasi yung benefits ng unipolar world order done right, no? Especially if ang methodology na ini-implement ng mga international organizations ay liberal democracy, no? Which is of course flawed, no? Yun yung dahilan bakit nagkakaroon ng populist movements around the world. Mga nihilists. Of the failure of the institutions to deliver the needs of these people. No? Dahil na rin sa yun nga, yung tinuturo ko nga sa contemporary world, ang pinakalat kasi ng US, which is their mistake, economic globalization. Hindi yung grassroots movement to make sure that democracies are intact. Hindi ganun Parang ang pinalaganap nila, yung mga global brands nila. Bibili ka ng ganitong produkto, ganyan. Yun yung naging center ng kanilang pag-globalize. Kaya nagkaroon tuloy ng backlash sa Russia. Yan, sa mga countries na binanggit mo nga, sa Italy, may backlash yan. Kasi hindi nararamdaman ng tao yung ginawa. So, which they blame on the liberal institutions. No? Na minsan, like in the Philippines, elite driven. Sablay din naman kasi talaga ang capitalism if it's done by cronyism. Hindi lang cronyism, yung consumption center. No? Walang parang hindi nila walang sufficiency in supply. Kaya nga ang daming undersides ng traditional free market capitalism compared sa, yung socialism din naman dapat ding i-tweak out kasi ang ayaw ng socialism, di ba, free market. Kailangan mo talaga ng free market para maka-extend ka ng hand sa mga tao. Kasi kung yan ay rasyon lahat, maraming mag-aagawan, maraming magkakainggitan, nakikita Hindi, pero may iba naman sa kanila. Gusto din, higher wages, all of that. Unionization. Sige, Red, ano yan? Sige mo. I really have to go. Sorry. Okay, sige. Wait lang. May last thing pa sana akong tatanong sa'yo . Go. Saglit lang, about lang to dun ulit for US politics. Last na. About sa 2028. I mean, okay. I know that's far ahead. But I just want to ask. Okay, I have 10 minutes. Dahil laki nakuha mo ang aking attention. I have 5 minutes more. Go. Sige. Sige. So, halimbawa, President Biden wins second term. And then, open seat na yan sa 27-28. Diba? Who would you support na presidential candidate sa Democratic Party? Siyempre, VP Harris ako. Ikaw ay ayaw mo talaga siya. Ikaw ay si Governor Whitmer. Yeah. Pero,
Would you really, ito yung tough question ko. Would you really risk it out for identity politics rather than a person who knows really to govern also at the state level? Now, who can appeal to not everyone, but to almost here's the thing. Both are identity politics because of gender. Identity politics is not just about race. It's also about gender, social equality, no, but social... sige. Hindi, malawak ang identity politics ha. So, hindi na siya, since both we were pitting both women, ang magandang question siyang itanong, who's better to lead the country? Hindi lang siya winning kasi Kasi Kamala Harris has proven that she can win tough elections. Ako muna. She has proven to win tough elections. Ang tanong na lang dyan, sino ba yung better suit maging president? Kasi regardless kung sino yung, of course, the pundits will have a say why Governor Whitmer should be the president or Kamala Harris should be the president. Pero who is better suited to be the next leader? Kasi they have winnability factor. Pero who is, and winnability. Pero ang issue na lang dyan is who is better to lead the country. Ganun na lang aking stand. Ayun nga. I agree naman doon. Like, who might be better to... okay. Gets ko na. Kasi, tama ka. Inuna ko yung win, then sinecond ko yung governing. Ay, madali na yung win. Ay, wag masyadong maliit si Kamala Harris kasi invest siya na maliit, pero nananalo siya kahit very small margins. Yun nga lang, ang small talaga. But the point is, do you think Governor Whitmer could rise up to the occasion in terms of China, in terms of Russia, in terms of Ukraine, in terms of inflation? Kasi those issues right now, Israel, Palestine, ano ba yung magiging issue or the next pandemic? Yun yung mga siguro sa Israel, Palestine medyo close at heart kasi she needs the both Israeli or both Jew and Arab American votes. Yun kinailangan niyo noong 2022 so they can have that trifecta. At saka, bakit tayo masyado nagfo-focus kay Governor Whitmer at saka kay VP Harris? Hindi ba pwedeng isama mo rin dyan yung si Arizona Governor, ano nga pala name niya? Katie Hobbs. Hello, magaling din yun. Kahit ang kalaban niya ay puro mga Republican I know, pero silent kasi si Governor Hobbs. Ito pa ha, bakit masyado kang focus kay Governor Whitmer? Actually, hindi lang ako nag-focus kay Governor Whitmer. Ako nga ay gusto ko, sino pa bang actually ang gusto ko... Kasi maganda yung ginawa niya sa Michigan eh. Well, okay, given na yon. Pero ako talaga ang hinihintay kong, actually VP Harris, ang hinihintay ko talaga, ganyan ako, feeling ko ay masyado ako mag-bash, ang hinihintay ko ay AOC. AOC, tatakbo. Oo. Ito na yung masyado, ito na. Kung hindi VP Harris, AOC, mamili ka, palala ang options ko. Hindi siya identity politics per se. Kasi siguro a little bit, pero hindi naman, pero kasi I still after competence. Kung AOC Harris yan, Harris na. Pero hindi, gusto ko talaga si AOC kasi parang sabi ko in the future, kung okay pagbibigyan ng tadhana, gusto ko siyang maging boss. AOC. Ang ano ko kasi sa kanya, ang worry ko lang sa kanya ngayon is her legislative record. Like how many personal legislation she had passed already. Yun kasi yung doon, yun yung worry ko doon. Pero kasi hindi lang siya legislation. Bahala na siya dun sa personal political stances niya on Israel, Palestine, even though nakakabahala. Actually, hindi lang naman, sorry. Hindi lang naman siya legislation kung paano siya naging effective na chair, oversight head, other positions. Hindi lang naman. Kasi
legislation, yes, I agree, it's competence, pero it's also, politics, kung gaano kagaling mag-compromise. Well, gaano siya kagaling mag-compromise? Yeah, naging Yun, ano na siya. Pag nasa office. Alam mo ako, I hate it, pero gusto ko talaga, hindi mo very progressive. I'm a progressive, pero I like compromise. It's sexy. Oh. Kasi gagawin kasi pero kung yung compromise mo, buti nga ganun pander na. Sino? Buti nga ganun siya kasi may mga progressives na hindi ganun. Ay, bakit yung mga hindi, kasi nakakainis lang yung mga ibang progressives talaga na walang nuance pagdating din sa cultural issues. Isipin mo na lang, yung mga yan, ay makakatrabaho mo for the next few years or the next lifetime. Ang akin lang kasi, have you heard the phrase na don't let yourself be the perfect enemy of the good? Hindi pa, pero of the good. Ang concept kasi nun is simple, like you need to, pang sa politics lang yan, sa political messaging, wag mong gagalitin yung most of the voters. Lalo na, halimbawa, yung mga tatanga-tangang social conservatives, ginagalit yung most of the voters on LGBT rights. Ay, pero lalo ito pa. Pero, alam mo kasi, sorry. Ay. Kaya ganun. Sorry. Ito naman kasi ang aking, alam mo bakit nagagawa nila yun? Alam mo bakit nagagawa ng social conservative yun? Because of electoral college, because of the Senate, because na skewed lagi sa mga conservatives, and because may SCOTUS. So, afford nila yun. Kaya nga minsan naiisip ko, worth it pa ba na mag-pander ka lagi sa majority of... Get mo yung point ko? Worth it pa ba na go lean rightward, where in fact hindi na sila magbabago. So ang gagawin natin lagi, thread by thread, or kasi ang gusto mo mangyari, inches by inches ang progress, pero what if it demands a swift blow, kagaya ng climate change? Hindi mo naman pwedeng climate change. Gets naman namin. Abortion, hindi lang abortion per se, maternal health care. Yun ba kailangan mo i-compromise siya inches by inches? Depende kasi sa situation yun eh. Pero I agree na if you're going to have tough questions, depende kasi sa case by case yun eh. Pero ako talaga, if you want, ganito kasi yung point ko, kapag ang Democrat ay inch by inch ang atake, natatalo sa elections. Guess mo yung point? Kaya ako talaga, I prefer a Democrat na, kaya ako nagwaran ako, kaya ako never ako sumusuporta ng moderate Democrat. Kasi alam ko matatalo siya. Kailangan niya talaga makuha ang boto ng mga legislative na hardcore progressives kasi wala talagang primary voter. Ha? Or ng primary voter na lang. Yun na nga. Yun yung point ko. Kaya, I mean to say, the point is, we cannot, sabi nga ni Elizabeth Warren, we cannot, Joe and Amy's heart is in the right place, but we cannot be bothered to be liked by Mitch McConnell, and that we forgot to fight the Republicans. So the point is, yes, it may be unpopular. Yes, it may anger some voters. Pero the question is enlightenment. Hindi pwedeng sabihin mo, magagalit to, hindi ako mananalo. Okay. Hindi tayo mananalo sa this election, pero what about the next election? What about the next election? Kaya man din ng mga bata, especially the younger Democrats, gusto nila palaban. Kaya ako talaga, I never believe, hindi, kasi presidential system to,
ako ay naniniwala dapat ang voter, ang candidate palaban. Pero kapag parliamentary, okay lang tayo maging inch by inch. Kasi ganun talaga ang sistema doon. No. Yeah, that's naman. That's fair. Unless in the case ng hung parliament or minority government. Hindi, okay. Yun talaga, sa parliament, afford mo yun. And I agree with you. Pero pag presidential, na you have vast powers, with vast powers na kaya mong baguhin lahat, what's your excuse to be inch by inch in terms of progress? Sa bagay. Kasi Republicans can always just, tama ka Ang naman. Republicans umaasa sa Electoral College, kaya kahit wala silang mandate, feeling nila may mandate sila kasi the rules are stuck against them. Pero pag Democrats, hindi pwede na kaya nga ako tuwan-tuwa kay Biden nung inaipasa yung college forgiveness. Student debt. Yung student loans. Kasi it's a bold. Though, kahit siya natalo doon, he has something to offer. Alam mo yan, mahirap kasi inch by inch, you're always afraid. Anong gagawin ko? That's not a leader. Laging takot kung anong iisipin ng iba. A bold leader makes sure na he gets the job done. Kaya nga sabi ni Hailey kay Hailey, if you want something said, ask a man. But if you want something done, ask a woman. O, diba? Margaret Thatcher pala quoted, ni Hailey quoting Margaret Thatcher. My progressive self would agree, pero as I get older, I do. Ito nga yung dilemma. Yeah, I understand the dilemma na I hate compromising, but it's needed. But it's needed in some. No, I mean compromising. The compromising of your on the issues, yun yung nakakagigil dun. Kaya ka sometimes parang, is it worth it to be wanting to be a centrist politically? Parang I'm questioning that. Naman. Actually, I think it is kasi si Sir Kurt, masasagot yan if he questions himself on it I think. Hindi, okay lang na may centrist kasi at least alam mo yung focal point. Without centrist, hindi magkakaroon ng nuances. Remember that. Kaya I like centrist. Yeah. Kailangan talaga may centrist kasi paano mo manunuance ang issues like abortion, like reparations, like international relations. I guess dun magaling yung yung mga centrist din I think. But ang problema pero kasi ang problema sa US, ang mga centrist doon, mga sell out, kagaya kay ano nga pala yun? Kay Arizona Senator Kyrsten Sinema tsaka kay Manchin. West Virginia Joe Manchin. Maniniwala ka ba ng centrism may Hindi. No, hindi sila centrist. Corporatist sila. Pero they brand themselves as centrist. They give centrist a bad name. Kasi para nangyayari. Si Sir Kurt, wala mo sabi dyan. May false centrism din kasi talaga. Like, katulad niya, si Joe Manchin, you have to be, tama ka dun, Red, na dapat may mga issues talagang bold ka, kahit na marami magagalit sa'yo. Katulad si Joe Manchin, he's scared about the Democratic platform on abortion, kaya nagpapapicture siya doon sa mga pro-life tsaka pro-choice. So, anong klase yun? You cannot make up your mind. So, you have to be, at least, try to, to talk about abortion is a right, and I know that most of you, West Virginia, hates it, pero that's our party's goal, which is not really going to affect you. It's actually empowering women's health, di ba? Women's ability to choose. So, hindi niya ginagawa yun. Ganon din si Sinema, only that in Sinema's case, more on yung sa taxes ba? I don't know kung anong issue yung parang nagtetread siyang, para siyang gaga. Pero sa minimum wage na ilalagay sana sa package. Di ba? Now, instead of seeing it as an opportunity, nagba-backflip sila. Kasi ako, yung pagka-centrism ko naman, may mga issues kasi talagang napaka-complicated na kailangan mo talagang inuance. Pero when it comes to
yung for the greater good, hindi naman ako, or karamihan ng totoong centrist, hindi naman sila magbaback out of that. Like, if you raise the minimum wage, no, if you give me the details, walang problema. Kasi lahat naman makikinabang eh. Hindi naman katulad nung iba na may mga ideological barriers to understand. One-sided. Diba? May mga issues talagang nuance dapat talaga. Abortion, and even gay rights in certain points. To be honest, mas magaling ang mga centrists on social issues. Kesa sa, yung economic issues kasi, let's be honest and real, na apektado na ng left yun. Parang dominated kasi ng left-wing thought yung economics ng mga bansa ngayon. Hindi na right. Dati kasi right ang dominant eh. So, ang mangyayari niya, syempre, dahil nga sa meron ng extreme poverty na nangyayari, centrists would tend to vote for economic progressives talaga. No? Pero sa social issues, varies pa rin. Kasi medyo ang social issues sa economic naman. Oo. Sa ano lang po kasi, sa economic issues, nagkabaligtad na talaga. Left yung mga left yung for liberalization dati, diba? I don't know siguro. And then yung mga rightists naman, yung mga protectionists. Hindi. Actually, hindi yun totoo. Ang totoong conservative na thought, mag-aano ka, free trade. Ang left-wing thought, protectionist talaga. Ang nag-promote lang kasi ng kaguluhan dyan ay yung US. Kasi dati, ang Republican Party ang protectionist, ang Democratic Party ang free trade. Tapos nagkabaliktad. Ang free trade na si Republican, Democrats na ang party ng labor. Sila may kasalanan kasi nagkaka-realignment. Kaya nga dapat merong may mga third parties na sa totoo yun, in a way, yes. Sa US. Para ang laging sasalo ng problema, yung kingmaker, hindi yung ideological spectrum, para less burden sa kanila to vote based on principle or to act based on principle. Gets ba yun? So, yeah, you are a centrist, fine, you are nuanced, pero you have to bear pero ang consequence dyan, you have to bear the burden of electoral defeat. Gets mo ba yung point ko? Oh, yeah. So, yeah. So, ang ko lang din, isang concern ko sa ibang centrist sa Amerika, may mga nag-i-stay doon for a long time, and that's actually already overextension. I mean, kagaya kay Maine Senator Susan Collins. May pagkaganon din yun eh. Representative pero yun nga, Pelosi. Pero yung hindi, si Pelosi, yun, di naman centrist yun eh. Ay, hindi. Progressive yun eh. Si Susan Collins ang medyo mas center kasi siya, Republican sa Maine. So, kailangan medyo liberal siya sa economics niya. Unions, tax relief, hindi tax relief tax increases in taxes. So, naapektuhan talaga siya ni Trump. If Trump was not the president, medyo mas magiging siya, stable siya. No? I mean, hindi naman siya talaga faux centrist for me, no, personally. Pero atake kasi siya dahil nga she has to toe the line. Katulad nung pagboto niya for yung mga conservative na ina-appoint ni Trump sa Supreme Court, 'di ba? Si Comey Barrett, sino yung isa, si Gorsuch tsaka si yun yung nauna eh. Yun. Si Gorsuch yung nauna, 'di ba? Kavanaugh yung kalawa, tapos si Barrett na yung pinaka-controversial kasi masyado ng right-leaning ang Korte Suprema ng Amerika. So, yun. Doon siya nadali. Ayun, alam mo man din, may kwento pala ako. Alam mo ba, kapag naiisip ko sa multi-party system ng US, siyempre ang Supreme Court most likely magiging multi-party din. Naiisip ko, gusto ko lagi magulo yung Supreme Court in terms of judicial doctrines, yung laging hindi left or right, laging
Gets mo yung point ko? Gusto ko laging ganon. Yung may unpredictability kasi it means to say the court is independent or free. Gets mo ba yun? Yes, yeah. Yeah. Actually, ano nga yun, ang problema rin ng, this is a very constructive criticism sa American Supreme Court, no? I'm in no way trying to diminish everything they have when it comes to legal knowledge and legal jurisdiction. But ang naglilimit sa kanila is yung ideological balance nga nila. So, kailangan talaga walang ideology sa batas. Batas yan eh. So, ay, medyo Yung mahirap yan. Ay, mahirap nga talaga. Yun kasi nga yung ganito, paano mo ma-enter, halimbawa, let's say, gay marriage, paano mo masabi niya ng equal protection rather than judicial political question doctrine? Gets mo ba yun? So, hindi mo talaga siya hindi mo siya maiiwasan kasi ang pag-interpret ng batas ay depende pa rin sa tao. Sa bagay. Mahirap yun na. Kaya sabi ko, maganda yung may multi-party system para yung mga para magbe-bear ng burden ay yung mga centrists, tapos yung left and right, bahala na silang bumoto based on kanilang conscience. Ako lang naman ang ganun mag-isip siguro. Pero ang problema kasi dyan, mas marami ng partisan sa Amerika kaysa sa independent, moderate, centrist voters kasi they all lumped it in one go eh. So, independent voters yung para-centrist, ganyan, or swing voters as they say. Pero mas madami na yung bumoboto talaga na partisan. Katulad nung kaibigan natin, si Von, no? Tinuruan, hindi man sila tinuruan, pero naging mantra na nilang bumoto ng Democrat kahit ano pa siya. So, mas maraming ganon kesa sa nung 2016 binoto si Trump, 2020 binoto si Biden. So, wala masyadong ganon. Kung meron mang ganon, it matters only in an electoral college system. Pero kung popular vote ang usapan, walang kwenta. Everybody votes partisanly. Diba? Like, kung popular vote ang Amerika, gano'n na mangyayari. Kaya siya medyo nagiging big deal dahil sa ang sinusunod ay electoral college. Pero kung tinanggal nila yon tapos botohan lang, yung parang dito sa Pilipinas, majority ng Democrats at Republicans, partisan talaga pumupono. Hindi na mawawala yun. Hindi yun, kumbaga, yung centrist with the burden, maaaring mangyari yon sa states. Pero alam mo, speaking of electoral college, sa sorry ako medyo mahilig ako sa multi-party system kasi yun talagang aking vision. Ang gusto ko sa Republican at Democrat, halimbawa Republican, Democrat, sila na automatically ang president. Ang talagang gusto kong ma-show ay VP stake. Kung sino sa third parties ang magiging VP ng Democrat or ng Republican. Wala lang, parang mas masaya yung ganun. Something new. What do you mean? Paano ba yan? What do you mean by that? Kasi nanonominate din in the same day ang VP or ina-announce na nominee on the same day. Halimbawa, let's say, parang 2 years in advance, ang Democrat at ang Republican, sila muna ang magiging nominee for president. Tapos yung VP, kung sino yung kanilang coalition partners, sila yung mag-run for VP, gets ba yun? May sariling convention for the VP nomination. Oo. 2 years advance, president, VP, 1 year advance, or 6 months advance for coalition. Okay. Kasi tanggap ko, hindi na matatanggal ang electoral college sa US, pero sana naman fusion voting ng president at vice president. Halimbawa, sa Republican, if either ang Republican ang president tapos ang VP ay Libertarian, American Solidarity Party, or kaya Constitution Party, or an independent. Sa Democrat naman, lagi naman ano lang yan Green Party lang or independent. So,
Ha? Ang major minor parties ng US, Libertarian tsaka Green Party. Yun nga eh. Kumbaga, So, yung- parang ang alternative ng Republican Party, Libertarian. Ang alternative ng Democratic Party, Green. So, ganun yung lumalabas. Yun nga. Kaya nga sabi ko, ay nako, sana dumating yung point na ganun. Kung hindi tatanggal ang electoral college, sana fusion voting ng major at saka minor party. Tapos, ang gusto ko rin mangyari, dumadagdagan ang swing states. Kasi nga halimbawa, let's say, Democrat, ang kanyang running mate ay Libertarian. Mahirap yan kung FPTP pa din. FPT pa rin talaga. Wala ka na magagawa doon. Pero ang akin lang, hindi pwede namang i-implement yung RCB hindi, ang akin lang, it's for the fun, for the vibes. Hindi yun competition talaga. Kasi another concern unless gawin mo yung ginagawa ng Maine at Nebraska na split ng Pwede rin gawin ay halimbawa sa VP ay ranked choice voting lahat. Kung sino ang best partner ng president. Yun. Ang ganon. Pero yan. Oy, EJ. Sorry talaga, I have to ha. Hindi, sige. Okay lang. May next time pa naman. Then, nasagot mo na rin yung tanong ko about dun. Kakampi nga ako ni Sir Kurt about dun sa thing about the Governor Whitmer. Malaman na lang natin sa 2028. Pero malayo pa yun. Especially kung matalo si Biden. Iba na naman ang lalabas. Kailangan ng backup. Hindi na siya pwede. Sino? Si President Biden. Like, for me, if he loses this as well, he might as well retire entirely. Kasi nga, matanda na siya. So, yeah, I mean, I was referring to the, yung ng mga potential candidates ng 2028. Malayo pa. Kaya nga ako, di ba, nagalit kay... Naka-record pa ba to? Tanggalin mo na yung record. May